Humahangos si Trina Vasales habang binubuhat ang tatlong magkakaparehong backpack papasok sa bahay. Bumuntong hininga siya. Isa na namang araw sa trabaho at ngayon, ang paghahanda para sa hapunan at pagpapatulog sa kanyang tatlong anghel. Mama, may laro po kami. Sigaw ni Tricia, ang pinakamalikot sa kanyang tatlong anak na triplets. Ang mga ngiti ng kanyang mga anak. Sina Tricia at Trina Jr. ang tanging nagbibigay lakas sa kanya sa bawat umaga. Ang mga ngiting iyon na parang sinag ng araw pagkatapos ng bagyo ay nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kaswerte sa kabila ng lahat. 7 taon na ang nakalipas mula nang iwan niya ang San Simon. 7 taon ng pagtatago at pagtatayo ng sarili niyang mundo para sa kanyang mga prinsesa. Ang bawat sandali ay isang patunay ng kanyang determinasyon na bigyan sila ng buhay na malayo sa anino ng nakaraan. Niyakap niya ang mga anak. Mamaya na yan, mga anak, kumain muna tayo. Nagsimula siyang magbalat ng patatas para sa sinigang nang biglang may kumatok. Isang kapitbahay, si Aling Nena, ang pumasok na may malalim na kunot sa noo. Trina, may masamang balita. Bulong nito, halos pabulong. Darating daw ang may-ari ng lupa. Ipapagiba na raw ang buong compound. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Trina. Ang laging kinatatakutan niya ay sa wakas ay dumating na. Ang munting mundo niya at ng kanyang mga anak ay muling nasa bingit ng panganib. Kumunot ang noo niya. Bakit daw, Aling Nena? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Gagawin daw condominium. May bago raw kasing may-ari. Kinabukasan, isang malaking pagtitipon ang naganap sa bakanting lote sa gitna ng compound. Lahat ng residente ay naroroon, nagtataka at nag-aalala. Nangingibabaw ang bulungan at ang kaba sa dibdib ni Trina. Ito ang kanilang tirahan, ang kanilang komunidad. Paano na sila kung mawawala ito? May dumating na itim na sasakyan, makintab at mamahalin. Bumukas ang pinto at isang matangkad na lalaki ang lumabas, nakasuot ng corporate suit. Naglakad siya palapit sa mikropono na inihanda sa gitna ng maraming tao, kasama ang kanyang mga tauhan. Malamig ang kanyang tingin at ang kanyang presensya ay tila nagbigay ng isang bigat sa hangin. Bumulong ang mga tao, nagtatanong kung sino ang lalaking iyon. Subalit, para kay Trina, hindi na niya kailangan itanong. Parang bumalik ang lahat ng sakit at kirot sa loob ng 7 taon. Ang kanyang hininga ay tila biglang huminto. Ang matigas na dibdib na kanyang itinayo ay gumuho sa isang iglap. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Sinasabing imposibleng siya iyon. Pero habang papalapit ang lalaki, bawat hakbang ay tila tumatama sa kanyang puso. Nang sa wakas ay umangat ang lalaki sa plataporma at nagsimulang magsalita. Ang boses niya ay malalim at pamilyar. Tila isang sumpa na bumalik mula sa nakaraan. Ako si Lexus Tribor Zarante. Simula niya at ang bawat salita ay tila talim na tumusok sa puso ni Trina. Ako ang bagong may-ari ng lupaing ito. Nanlumo si Trina, naguguluhan ang kanyang isipan. Ang lalaking sumira sa kanyang buhay, ang taong kinasusuklaman niya, ang ama ng kanyang mga anak, ay muling lumitaw. Nakatingin ito sa kanya at sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga mata. 1,000,000 emosyon ang nagbanggaan sa pagitan nila. Galit, sakit, takot, at isang uri ng pagkabigla. Parang bumalik ang lahat ng alaala ng gabing iyon, 7 taon na ang nakalipas. Ang pakiramdam ng pagtataksil, ang pagkawala ng kanyang pagkababae. Ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya ay tila nagpakita sa isang sulyap. Nagpatuloy si Lexus sa pagsasalita, ngunit hindi na maintindihan ni Trina ang bawat salita. Ang buong mundo niya ay umiikot. Puno ng galit ang kanyang puso. Bakit? Bakit ngayon pa? Bakit siya muli?
Pagkatapos ng maikling pahayag, muli siyang lumingon kay Trina. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Lexus. Isang ngiting hindi nakarating sa kanyang mga mata. Ngiting puno ng pangingibabaw. At sa harap ng lahat, itinuro niya si Trina. At ikaw, anya, ikaw ang magiging unang umalis dito. Nabalot ng ingay at bulungan ang buong compound matapos ang pahayag ni Lexus. Parang may pumilipit sa puso ni Trina ang mga salita ni Lexus. Ikaw ang magiging unang umalis dito ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang pagtrato sa kanya ni Lexus. Bakit tila personal ang lahat? Kinabukasan, pumasok si Trina sa trabaho nang may mabigat na kalooban. Hindi siya makapag-concentrate. Ang mukha ni Lexus at ang kanyang mga salita ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Kasalukuyan siyang naglilista ng mga kaso para sa kanyang amo, si Attorney Ramirez, nang biglang bumukas ang pinto ng conference room. Isang kliyente ang nakaupo na sa loob, naghihintay. At muling bumagsak ang mundo ni Trina. Naroon si Lexus Tribor Zarante. Suot pa rin ang makintab na corporate suit. Ang kanyang presensya ay tila nagpalamig sa buong opisina. Malamig ang titig niya at sa isang iglap, nagtama muli ang kanilang mga mata. Walang emosyon ang mukha ni Lexus, ngunit naramdaman ni Trina ang matalim na kuryente sa pagitan nila. Ma'am Trina, siya po ang kliyente ni Attorney Ramirez ngayon, sabi ng kasamahan niya. Pilit ngumiti si Trina, ngunit naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sige, ako na ang bahala. Ibinigay niya ang folder ng kaso kay Attorney Ramirez na tila walang kamalay-malay sa tensyon. Nagtama muli ang tingin ni Trina at Lexus nang lumabas si Attorney Ramirez at pumasok sa conference room. Sa isang iglap, tila pinipiga ang puso ni Trina. Ang nakaraan ay tila humahabol sa kanya sa bawat sulok. Pagkatapos ng meeting, naglakad si Lexus palabas na may ngiting mapanukso. Lumapit siya kay Trina at sa harap ng lahat, sinadyang ibaba ang boses niya. Maliit nga pala ang mundo, Trina. Ngayon, sa opisina mo pa. Bulong ni Lexus, sapat lang para marinig niya. Sana ay hindi ka nagtatago ng sikreto dito kung ayaw mong malaman ng amo mo ang buong katotohanan. Nanindig ang balahibo ni Trina. Ano ang ibig niyang sabihin? Ang buong katotohanan? Tungkol saan? Sa gabing iyon, sa kanilang mga anak? Pilit niyang pinanatili ang kanyang composure. Wala kang alam. Pabulong niyang sagot. Puno ng galit. Talaga? Sana nga. Dahil mas madaling maging kalaban ng isang taong walang tinatago. Sagot ni Lexus, sabay kindat bago siya umalis. Pagkatapos ng trabaho, dumiretso si Trina sa compound. Nagsama-sama ang mga kapitbahay, puno ng takot at galit. Nagpasya silang lumaban. Hindi tayo papayag na basta na lang nila tayo paalisin. Sigaw ni Aling Nena. Tama, lalaban tayo. Sigaw ng iba. Nag-aalangan si Trina, ngunit para sa kanyang mga anak, kailangan niyang maging matapang. Sige po, ako na po ang kakausap sa abogado natin. Ako na po ang magiging kinatawan ninyo. Nang gabing iyon, habang nagluluto si Trina, nakarinig siya ng ingay mula sa labas. Pagsilip niya sa bintana, nakita niya si Lexus. Naroon siya, kasama ang ilang tauhan, naglalakad sa paligid ng compound, nag-i-inspeksyon. Nakita ni Trina ang kanyang mga anak na naglalaro sa labas, malapit sa kawayang bakod. Nagtatawanan, sina Tricia at Trina Jr., walang kamalay-malay sa panganib na papalapit. Agad na kinabahan si Trina. Paano kung makita sila ni Lexus? Paano kung makilala niya? Dali-dali siyang lumabas. Mga anak, pasok na kayo. Kakain na tayo. Ngunit huli na. Nagtaas ng tingin si Lexus. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga bata. Pinagmasdan niya ang 3 batang babae na nagtatakbuhan. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi maintindihan ni Trina. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas.
Tinalikuran ni Trina si Lexus, pilit na kalmadong naglakad papunta sa mga bata, at mabilis na ipinasok sila sa bahay. Huminga siya ng malalim, pilit pinakalma ang kanyang sarili. Naramdaman niya ang titig ni Lexus sa kanyang likod. Kinabukasan, isang formal na pagpupulong ang naganap sa opisina ni Lexus, kasama si Trina at ang ilang kinatawan ng residente. Inilatag ni Lexus ang kanyang alok. Narito ang mga dokumento, 3 buwan na grace period at isang makatarungang bayad pinsala. Sabi ni Lexus, malamig ang tinig. Maari kayong maghanap ng bagong tirahan. Pinagmasdan ni Trina ang mga papel. Hindi ito sapat. Hindi ito makatarungan para sa kanilang lahat. Hindi po namin matatanggap ito, Ginoong Zarante. Sabi ni Trina, matatag ang boses, pilit na pinipigil ang panginginig. Ang halagang ito ay hindi sapat para makapagsimula kami ulit. Ito ang aming mga tahanan, ang aming komunidad. Ngumiti si Lexus, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang nangiti. Ito ay isang nangiting mayabang, mapanukso. Ganoon ba? Sabi niya, habang tumayo at lumapit kay Trina. Kung ganoon, magkita na lang tayo sa korte. At sana, handa ka sa laban, Trina. Dahil sa pagitan nating dalawa, alam mo kung sino ang mananalo. Bumalik ang lahat ng takot at galit. Naramdaman ni Trina na para siyang nakakulong. Ito ay isang digmaan na hindi niya pinili, ngunit kailangan niyang labanan. Para sa kanyang mga anak, para sa kanyang mga kapitbahay. Nakatayo si Lexus sa kanyang penthouse unit. Ang mga mata ay nakatanaw sa ilaw ng syudad. Ngunit ang kanyang isip ay malayo. Nakabaon sa isang muka, ang muka ni Trina. Mula nang makita niya itong muli, parang isang lumang sugat na muling nagdugo ang kanyang puso. Ang galit, ang pagsisisi, at ang isang damdaming matagal niyang kinulong ay nagbabalik, mas matindi kaysa dati. Trina, bulong niya sa hangin. Naalala niya ang mga araw sa unibersidad. Si Trina, ang simpleng estudyante na laging nakangiti, laging handang tumulong. Siya, si Lexus, ang tagapagmana ng isa sa pinakamayayamang angkan sa bansa na nagtatago sa anino ng kanyang pamilya. Palagi niya itong lihim na minamahal, ngunit hindi niya kailanman nagawang ipagtapat ang kanyang damdamin. May kung anong pumipigil sa kanya, ang pressure ng kanyang pamilya, ang kanilang mga expectations. Lexus, kailangan mo ng tagapagmana, mariing sabi ng kanyang lolo noon, ang patriarch ng pamilya Zarante, sa isang mainit na pagtatalo. Ang pangalan ng Zarante ay hindi maaaring mawala. Kailangan mo ng anak. Ang mga Zarante, isang pamilyang may matinding pinahahalagahan sa tradisyon at dugo. Ang kanilang imperyo ay itinatag sa henerasyon ng matagumpay na mga negosyante at politiko. Bilang nag-iisang lalaking tagapagmana, dinala niya ang lahat ng bigat ng kanilang pangalan. Subalit mayroong isang hindi masabi na kondisyon. Ang asawa ay dapat mula sa isang angkop na pamilya, isang may-ari ng pangalan na karapat-dapat. Ito ang kanyang sumpa. Ito ang dahilan kung bakit, sa loob ng maraming taon, nagkunwari siyang gay. Isang paraan upang makatakas sa mga arranged marriages na patuloy na isinasaayos para sa kanya. Ngunit ang planong yon ay gumulo nang makilala niya si Trina, ang babaeng bumihag sa kanyang puso. Pero bakit si Trina? Tanong niya sa sarili. Bakit kailangan kong gawin sa kanya iyon? Naalala niya ang gabing iyon, ang huling araw ng semestre, ang inuman, ang pagkakataong hindi niya dapat sinamantala. Lasing si Trina, oo, pero ang plano niya, ang totoo niyang plano, ay hindi para saktan siya. Ito ay isang desperadong hakbang upang makakuha ng anak, isang tagapagmana, mula sa babaeng tunay niyang mahal, sa ilalim ng kumunoy ng mga expectations ng pamilya, nang hindi niya kailangang ipagkanulo ang kanyang sarili sa isang kasal na walang pag-ibig. Isang maling desisyon na bumago sa kanilang dalawa. Ngayon, nakita niya muli si Trina. At kasama nito,
ang tatlong batang babae na nagtatawanan sa labas ng compound. Hindi niya nakalimutan ang kanilang pagkakapareho. Ang mga mata na tila salamin ng mga mata ni Trina. Nag-dial siya ng numero. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa pamilya ni Trina Vazales, ang kanyang kasaysayan, ang kanyang mga anak. Lahat. Makalipas ang ilang araw, dumating ang isang folder. Binuksan niya ito ng may nanginginig na mga kamay. Mga litrato ni Trina, mga litrato ng tatlong batang babae na naglalaro. Trisha Trina Jr. ang pangalan, ang edad, ang pagkakahawig. Walang duda, sila nga, ang kanyang mga anak. Naramdaman niya ang isang matinding suntok sa dibdib, pagsisisi, galit sa sarili. 7 taon. 7 taon na lumipas nang hindi niya alam ang kanilang presensya. 7 taon na naging mag-isa si Trina. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang kanyang mga plano para sa compound, ang kanyang pagpapanggap, ang kanyang buong mundo. Hindi na ito tungkol sa ari-arian, ito ay tungkol sa kanyang pamilya. Nagmaneho si Lexus patungo sa compound kinagabihan. Huminto siya sa isang madilim na sulok, pinagmamasdan ang bahay ni Trina. Nakita niya si Trina na nagkukwento sa kanyang mga anak. Ang mga bata ay nakikinig ng mabuti. Ang isang simpleng eksena, ngunit puno ng pagmamahal. Isang pagmamahal na alam niyang hindi niya kailanman maibibigay sa kanyang pamilya sa rantingin di damo bedeng denipate. Ang sakit sa kanyang puso ay lumalim. Nais niyang lumapit, yumakap sa kanila. Sabihing siya ang ama. Ngunit paano? Paano niya maipapaliwanag ang nakaraan? Paano niya hihingi ng kapatawaran? Binuksan niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. I-freeze ang lahat ng development sa compound ni Trina Vazales. Utos niya sa kanyang abogado. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. May bago akong plano. Ang mga araw matapos ang paghaharap ni Trina at Lexus sa opisina ay tila nagbago ang ihip ng hangin. Walang abiso ng pagpapaalis, walang abogadong kumatok sa kanilang mga pinto. Isang nakakagulat na katahimikan ang bumalot sa compound. Ngunit alam ni Trina na ito ay isang mapanganib na katahimikan. Hindi niya pinagkakatiwalaan ang biglaang pagbabago sa diskarte ni Lexus. Isang hapon, habang abala si Trina sa pag-aayos ng mga papeles sa kanyang desk, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Isang matangkad, elegante at mayaman ang dating na babae ang pumasok. Ang buhok ay kulay ginto at may matalim na tingin. Ang bawat hakbang niya ay tila nagdudulot ng ingay sa tahimik na opisina. "Sino ka?" tanong ng kasamahan ni Trina. Ngunit hindi pinansin ng babae. Diretso itong lumapit sa desk ni Trina at ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng apoy. "Ikaw ba si Trina Vazales?" Matalim na tanong ng babae. Ang boses niya ay malakas at puno ng awtoridad. Tumango si Trina. Nanindig ang balahibo. Nakaramdam siya ng matinding kaba. "Ako si Chris," sabi ng babae. May ngiting nakakasindak. "Ang fiancé ni Lexus Tribor Zarante at malapit na kaming ikasal. May anak na rin ako sa kanya." Biglang gumuho ang mundo ni Trina sa narinig. Fiancé? Anak? Kaya pala ganoon ang pakikitungo ni Lexus? May iba na pala siya. Isang sakit ang kumalat sa kanyang dibdib, hindi dahil sa pagmamahal, kundi sa pakiramdam ng pagiging biktima muli. "Umalis ka sa buhay niya, Trina," banta ni Crisey. Lumapit palalo. "Huwag mong subukan sirain ang pamilyang itatayo namin. Dahil pagsisisihan mo." Bago pa makasagot si Trina, umalis si Chris, nag-iwan ng amoy ng mamahaling pabango at isang pakiramdam ng takot. Nang gabing iyon, ibinahagi ni Trina ang nangyari sa kanyang mga kapitbahay. Nagkagulo ang lahat. "Naku, delikado yan, Trina. Mayaman at makapangyarihan ang mga Zarante," sabi ni Aling Nena. Takot ang boses. "Pero kailangan nating lumaban." Sigaw naman ng isa. Sa gitna ng kaguluhan,
Isang maliit na pagbabago ang naganap sa kaso nila. Isang abogado, si Attorney Cruz, na kilala sa pagtatanggol sa mga maliliit na tao, ang biglang nag-alok ng tulong nang walang bayad. May nag-refer po sa akin, sabi ni Attorney Cruz ngumiti. Gustong tumulong sa inyo. Nagtaka si Trina. Sino ang nag-refer at bakit? Nagkaroon siya ng hinala. Posible kaya si Lexus hindi siya makapaniwala. Bakit naman niya tutulungan sila matapos ang lahat ng sinabi nito? Habang nag-iisip si Trina, dumating ang kanyang mga anak mula sa eskwela. Agad silang tumakbo palapit sa kanya. Mama, nakita namin si Tito Lexus, sabi ni Trisha, masayang masaya. Nanlaki ang mga mata ni Trina. Ha? Saan? Sa parke po, Mama. Nanonood po siya sa amin habang naglalaro. Dagdag ni Trina Jr. Pero umalis din po agad nang makita kaming papalapit. Isang kaba ang muling naramdaman ni Trina. Si Lexus, nanonood sa kanyang mga anak? Bakit? Ano ang intensyon niya? Nag-drawing po kami ng picture niya, sabi ni Trisha. Hawak ang isang decolor na drawing ng isang lalaki na may ngiti. Pogi po si Tito Lexus, Mama. Naguluhan si Trina. Ang mga bata, walang alam sa nakaraan, ay tila nakikita ang ibang bahagi ng Lexus na hindi niya nakita sa loob ng 7 taon. Ang isang bahagi na puno ng misteryo at posibleng isang bahagi na puno ng sakit. Ang larawang iyon ay parang isang patalim na tumusok sa kanyang puso. Nang gabing iyon, habang nag-aayos ng kanyang mga gamit sa opisina, nakita ni Trina ang isang maliit na brown envelope sa kanyang desk. Walang pangalan ng nagpadala. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang maliit na bungkos ng puting rosas at isang maliit na card. Walang sulat, walang pangalan. Tanging isang simbolo, isang maliit na larawan ng isang puso na may nakabalot na tinik. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pamilyar ang simbolo na yon. Isang araw, doong kolehiyo, habang gumagawa sila ng proyekto sa sining, ginawa ni Lexus ang simbolo na yon. Sinabi niya noon na ito ay simbolo ng pag-ibig na puno ng sakit. Lexus, hindi nga siya nagpadala ng pangalan, pero ang simbolo ay malinaw. Bakit? Ano ang ibig niyang sabihin sa mga rosas na ito? Sa simbolong yon, ano ang laro na nilalaro niya? Nag-iisa si Lexus sa kanyang opisina. Ang tingin ay nakatuon sa larawan ni Trina na nakuha niya mula sa mga lumang yearbook. Sa loob ng 7 taon, ang larawang iyon ang tanging nakapagpapakalma sa kanya. Ngunit ngayon, lalo lamang nitong pinadidiin ang sakit at pagsisisi sa kanyang puso. Ang pagkabigla ni Trina nang makita si Crisey, ang takot sa kanyang mga mata, ay hindi nawala sa isip ni Lexus. Hindi niya nais na saktan si Trina, lalo na sa kamay ni Crisey. Ngunit ang sitwasyon ay lalong nagiging komplikado. Ano na naman ang ginawa mo, Crisey? Bulong ni Lexus sa sarili. Nang gabing iyon, matapos ang isang formal na hapunan ng pamilya Zarante, kinumpronta ni Lexus si Crisey. Bakit mo ginulo si Trina? Tanong ni Lexus. Malamig ang boses, walang bahid ng emosyon. Natawa si Crisey. Hindi ko siya ginulo, Lexus. Binigyan ko lang siya ng babala. Alam ko ang pinaplano mo. Napakunot ang noo ni Lexus. Anong pinaplano ko? Huwag ka nang magkunwari, Lexus. Alam kong hindi ka gay. At alam kong may connection ka sa babaeng yan. Akala mo ba hindi ko napapansin ang mga tingin mo sa kanya? Ang tinig ni Crisey ay puno ng galit at hinala. Pero tandaan mo, ako ang fiancé mo. At sa ayaw at sa gusto mo, ikakasal tayo. Kailangan ng mga Zarante ng apo. At may anak ako, Lexus, anak mo. Ito ang magiging susi ko sa lahat. Naramdaman ni Lexus ang panginginig ng kanyang mga kamao. Ang pagpapanggap niya ay tila unti-unting nabubunyag. At ang pagbanggit ni Crisey sa anak ay nagpukaw ng isang kakaibang pakiramdam. Alam niyang hindi iyon totoo, ngunit kailangan niyang paglaruan ang sitwasyong ito para sa kanyang mas malaking plano. Pagkatapos ng pagtatalo,
Agad na tumawag si Lexus sa kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Gusto kong tulungan ang mga residente ng compound ni Trina. Utos ni Lexus. Magpadala ka ng abogado na may magandang reputasyon at siguraduhin mong libre ang lahat ng serbisyo. Walang makakaalam na ako ang nasa likod nito. Hindi niya kayang direktang tulungan si Trina nang hindi nabubunyag ang kanyang mga intensyon. Ang pagtatago sa likod ng mga anino ay ang tanging paraan niya para maprotektahan ito. Alam niyang masisira ang lahat kung malalaman ni Trina ang kanyang mga lihim. Bumalik ang kanyang isip sa nakaraan, sa gabi, bago ang insidente. Ang pagtawag ng kanyang lolo, ang banta na tatanggalin siya sa kanilang imperyo kung hindi siya magbibigay ng tagapagmana, ang desperasyon, ang pagmamahal niya kay Trina, ngunit ang kawalan ng kakayahan na aminin niyon ng direkta dahil sa mga pader ng kanyang pamilya. Ang kanyang plano noon ay simple. Kumuha ng anak mula kay Trina, ang babaeng mahal niya, at pagkatapos ay iligaw siya. Kunwari ay itinago, upang iligtas sa galit ng kanyang pamilya at sa mga pakana ng iba. Subalit ang plano ay sumablay. Hindi niya inaasahan ang matinding galit at pagtatago ni Trina. Ang kanyang pagpapanggap bilang gay na dating paraan upang makatakas sa mga pinilit na kasal ay lalong nagpakomplikado. Ngayon, meron siyang pagkakataon na ayusin ang mga mali niya para sa kanyang mga anak, para kay Trina. Nagmaneho si Lexus patungo sa compound sa ilalim ng gabing madilim. Hindi siya pumasok. Lumabas siya ng sasakyan at naglakad sa malapit na kanto. Nagtatago sa anino ng isang puno. Pinagmasdan niya si Trina na naglalatag ng kumot sa labas para paglaruan ng mga bata. Ang mga tawa ng kanyang mga anak, na ngayon ay alam niyang kanya rin, ay parang musika sa kanyang mga tainga. Nakita niya si Trina na yumuko upang ayusin ang buhok ni Tricia. Isang napakasimpleng kilos, ngunit puno ng pagmamahal. Naramdaman niya ang matinding pagnanais na lumapit, hawakan ang kanyang kamay, at sabihing, "Patawarin mo ako, Trina." Naglakad si Trina papunta sa labas para maglinis ng ilang halaman. Nagtama ang kanilang mga mata, kahit na nasa dilim. May kung anong nagtulak kay Lexus na lumapit. Naglakad siya. Ngunit huminto ng ilang hakbang na lang ang layo nila. Hindi niya magawa. Hindi pa. Hindi pa niya kayang sabihin ang lahat. Bumalik siya sa sasakyan, ang kanyang puso ay puno ng pagdaramdam. Sa kanyang pagmamaneho pauwi, bigla siyang narinig. Isang pamilyar na himig. Isa sa mga anak ni Trina ang kumakanta ng isang lumang awiting bayan na laging kinakanta ni Trina noong kolehiyo. Ito ang paboritong kanta ni Trina noon at palagi niya itong kinakanta tuwing may quiz sila at kailangan nila ng break. Magandang gabi, kaibigan ko. Nagpark si Lexus sa gilid ng kalsada, pinakikinggan ang boses ng kanyang anak. Ang isang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Ang kanta na yon, ang tinig na yon, ay nagbigay sa kanya ng isang matinding realization. Hindi na siya maaaring magtago. Kailangan na niyang lumabas sa anino. Hindi mapakali si Trina. Ang mga rosas, ang simbolo, ang pagtulong ni Attorney Cruz, at ang mga bata na nakakita kay Lexus sa parke. Lahat ito ay nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Bakit ganoon ang pakikitungo ni Lexus sa kanya? Galit. Ngunit tila may proteksyon. Ito ay isang palaisipan na bumabagabag sa kanyang isip. Isang araw, habang nag-aayos si Trina ng mga lumang dokumento ng opisina, may isang folder na nahulog. Ito ay mga lumang records ng isang construction project ng Zarante Corporation. Mula 7 taon na ang nakalipas, nagulat siya nang makita ang isang resibo para sa emergency legal services na nakapangalan kay Attorney Cruz. Ang petsa? Ilang araw lamang matapos niyang magsimulang magtrabaho doon at mga ilang araw din matapos niyang iwan ang San Simon. Nanlaki ang mga mata ni Trina. Si Attorney Cruz ay nagsimulang tumulong sa kanila kamakailan lamang.
Ngunit tila may koneksyon na siya sa Zarante Corporation noon pa man. May kung anong nagdududa sa kanyang isip. Bakit? Paano? Kaagad na tinawagan ni Trina si Lexus. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niyang harapin ang lalaking ito ng harapan ng walang halong pagpapanggap. Gusto kitang makausap, sabi ni Trina. Matatag ang kanyang boses, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngayon din, nagkita sila sa isang tahimik na kafe, malayo sa mga mata ng mga tsismosa. Malamig ang hangin sa pagitan nila, puno ng hindi nasabing mga salita at 7 taon ng sakit. Ano na naman ang gusto mo, Trina? Tanong ni Lexus. Ang kanyang boses ay tila blangko. Inilapag ni Trina ang resibo sa mesa. Ano na ito, Lexus? Bakit may koneksyon si Attorney Cruz sa kumpanya mo noon pa man? Ikaw ba ang nasa likod ng lahat ng ito? Ang pagtulong niya sa amin? Ang pagtigil sa pagpapaals sa compound? Natahimik si Lexus. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa resibo. At pagkatapos ay umangat upang salubungin ang tingin ni Trina. Sa mga mata niya nakita ni Trina ang isang bagay na hindi niya kailanman inaasahan. Pagsisisi. Oo, Trina, sabi ni Lexus. Mahina ang kanyang boses, puno ng pagod. Ako ang nasa likod ng lahat. Hindi ko gustong masaktan ka pero wala akong ibang paraan. Tumayo si Trina, puno ng galit. Wala kang ibang paraan? Lexus, ginawa mo akong tanga. Ginulo mo ang buhay ko. Niloko mo ako noon. Niloloko mo pa rin ako ngayon. Anong klaseng tao ka? Trina, pakinggan mo ako. Pagmamakaawa ni Lexus, lumapit upang hawakan ang kanyang kamay. Ngunit lumayo si Trina. Pakinggan? Ano pa ang dapat kong pakinggan? Ang mga kasinungalingan mo? Nagay ka? Na wala kang intensyon sa akin? Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Ginawa mo akong laruan, Lexus. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin. Napakagat si Lexus sa labi. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit. Trina, ang pagpapanggap ko na gay ay para makatakas sa mga arranged marriages ng pamilya ko. Kailangan kong magpakasal sa isang babaeng pipiliin nila. Ngunit hindi ko kaya. Gusto kong mahalin ang aking asawa, Trina. At sa totoo lang, ikaw ang minahal ko. Nanlaki ang mga mata ni Trina. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Naguguluhan siya. Ano? Minahal? Kasinungalingan. Sigaw ni Trina. Kung mahal mo ako, bakit mo ako sinamantala? Bakit mo ako iniwan? Dahil sa gabing iyon, Trina, nasa ilalim ako ng matinding pressure. Sabi ni Lexus. Ang boses niya ay nanginginig sa sakit. Galing ako sa isang matinding pagtatalo sa lolo ko. Kailangan ko ng anak, isang tagapagmana. Kung hindi, mawawala ang lahat sa akin. At ikaw ang babaeng minahal ko. Nag-iisip ako noon na kung magkakaroon tayo ng anak, hindi na nila ako mapipilit na magpakasal sa iba. Naglakad si Lexus papalapit kay Trina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Hindi ako gay, Trina. Ni minsan. Ginawa ko lang yon para protektahan ang sarili ko. At sa paniniwala ko, para maprotektahan din kita sa galit ng pamilya ko. Ang gabing iyon, hindi ko intensyon na saktan ka, Trina. Gusto ko lang magkaroon ng pamilya sa iyo. Ito ang tanging paraan na naisip ko sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa. Patawarin mo ako. Trina. Parang isang bomba ang sumabog sa puso ni Trina. Ang buong mundo niya ay umikot. Ang lahat ng kanyang galit, sakit at pagdududa ay biglang nagbago ng direksyon. Hindi gay? Minahal siya. Ito ay isang twist na hindi niya kailanman inasahan. Ang kanyang isip ay nabalot ng kaguluhan. Hindi ko maintindihan, bulong ni Trina habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ng sakit sa loob ng 7 taon ay tila nagbabalik. Ngunit ngayon, may halong pagkalito. Patawarin mo ako, Trina, muling sabi ni Lexus.
Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako sa pagiging duwag. Hindi makapagsalita si Trina. Ang kanyang utak ay puno ng ingay. Ang lalaking kinasusuklaman niya ay ang lalaking lihim na minahal niya. Ang ama ng kanyang mga anak ay hindi pala isang halimaw, kundi isang biktima rin ng sarili niyang pamilya at sitwasyon. Biglang tumayo si Trina, umiling-iling. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagkalito. Hindi niya kayang harapin ang lahat ng ito ngayon. Hindi ko kaya, sabi ni Trina. Tumalikod at tumakbo palabas ng kafe. Tumayo si Lexus, pilit siyang hahabulin. Trina, hintayin mo ako. Ngunit bago pa siya makalabas, nagring ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Chris. Ang boses ni Chris ay puno ng panik na may kasamang malakas na ingay sa background. Lexus, may nangyari. Ang lolo mo. Napahinto si Lexus. Ang kanyang mundo ay muling nagulo. Nagtatakbo si Trina sa kalsada. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang mga salita ni Lexus ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sirang plaka. Hindi ako gay. Minahal kita. Kailangan ko ng anak. Ang lahat ng kanyang paniniwala, ang kanyang galit, ang kanyang pananakit ay biglang naglaho, napalitan ng matinding pagkalito. Pagsisinungaling ba ito o isang masakit na katotohanan? Kung mahal siya ni Lexus, bakit siya ginawa nitong ganito? Ang 7 taon ng kanyang paghihirap, ng kanyang pagtatago, ng kanyang pakikipaglaban, lahat ba ng yon ay dahil sa isang maling akala? Pumunta si Trina sa compound. Niyakap niya ang kanyang mga anak. Hinigpitan ng yakap. Tila pinoprotektahan sila mula sa isang hindi nakikitang kaaway. Ang kanyang isip ay puno ng ingay. Hindi niya alam kung paano ipoproseso ang lahat ng impormasyon na nakuha niya mula kay Lexus. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang sakit na nararamdaman niya. Mama, bakit ka umiiyak? Tanong ni Trisha. Hawak ang pisngi niya. Pilit ngumiti si Trina. Wala anak, masaya lang si Mama. Ngunit ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Habang nag-iisip si Trina, may biglang kumatok ng malakas sa kanyang pinto. Si Aling Nena. Takot ang mukha nito. Trina, may mga dumating. Mga armado. Sigaw ni Aling Nena. Lumabas si Trina at nanlaki ang kanyang mga mata. Mga lalaking nakaitim, may dalang mga crowbar at martilyo, ay nagsisimula nang sirain ang mga bahay ng kanilang mga kapitbahay. Ang mga sigaw ng mga tao, ang ingay ng mga gamit na nasisira, ay lumikha ng isang nakakatakot na kaguluhan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Chryse. Nakatayo ito sa isang tabi, may ngiting tagumpay sa kanyang labi, pinagmamasdan ang ginagawa ng kanyang mga tauhan. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mata ni Trina at isang matalim na tingin ang ibinigay ni Chryse. Hindi ka nakinig sa akin, Trina? Sigaw ni Chryse. Sapat lang para marinig ni Trina sa gitna ng ingay. Pagsisisihan mo ang pagiging matigas ng ulo mo. Chryse, ano ang ginagawa mo? Sigaw ni Trina, puno ng galit. Ipinapakita ko lang sa'yo kung sino ang may kapangyarihan dito, sagot ni Chryse. Biglang may pumasok na lalaki sa bahay ni Trina at sinimulang sirain ang mga gamit. Sumigaw si Trina at pilit na pinigilan ang mga ito. Hindi niya kayang makita ang kanyang munting tahanan na sinisira. Mga anak ko. Nandyan ang mga anak ko. Sigaw ni Trina. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Trina ang kanyang mga anak na nagtatago sa ilalim ng mesa, nanginginig sa takot. Tumakbo siya papalapit sa kanila. Niyakap sila ng mahigpit. Mama, takot po kami. Iyak ni Trina Jr. Niyakap sila ni Trina. Huwag kayong matakot mga anak. Nandito si Mama. Ngunit sa sandaling iyon, may isang anino na lumapit sa kanila. Isang lalaki ang biglang humila sa isa sa kanyang mga anak. Trisha! Sigaw ni Trina. Nanlalaki ang mga mata. Pilit niyang hinabol ang lalaki, ngunit huli na. Hawak ni Chryse si Trisha.
Mama! Sigaw ni Tricia, umiiyak, pilit na kumakawala. Tricia! Bitawan mo ang anak ko! Sigaw ni Trina, puno ng desperasyon. Ngumiti si Chryse, isang ngiting puno ng kabalbalan. Pag nanais mo ang makita ang anak mo, Trina, kung ganoon, sundin mo ang gusto ko. Umalis ka sa buhay ni Lexus. Kung hindi, hinding-hindi mo na makikita ang anak mo. Nagtakbo si Chryse, papasok sa isang kotse, kasama si Tricia. Pilit silang hinabol ni Trina, ngunit mabilis silang nakalayo. Naiwan si Trina sa gitna ng compound na nagliliyab. Ang kanyang bahay ay nasira, at ang isa sa kanyang mga anak ay nawawala. Ang kanyang mundo ay gumuho ng tuluyan. Ang kanyang puso ay puno ng matinding sakit, galit at kawalan ng pag-asa. Nawala ang lahat sa kanya. Ang kanyang tahanan, ang kanyang kapayapaan, at ngayon, ang kanyang anak. Lumapit ang mga kapitbahay, umiiyak at nagtataka. Ngunit si Trina ay hindi makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa direksyon kung saan umalis si Chryse. Isang matinding lamig ang kumalat sa kanyang katawan. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Trina sa mga labi ng kanyang bahay, kasama ang dalawa pa niyang anak, may biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya, "Hello? Chào mừng đến với địa ngục Trina. Đây mới chỉ là khởi đầu." Isang malamig na boses ang narinig niya. Boses ni Chryse. Ito ang parusa mo sa pagiging matigas ng ulo at hindi pa ito matatapos. Naiwan si Trina na nanginginig. Ang kanyang puso ay puno ng matinding takot. Nakaupo si Lexus sa kanyang opisina. Ang kanyang isip ay puno ng kaguluhan mula sa pagtawag ni Chryse. Ang lolo niya ay nasa ospital, nagkaroon ng atake sa puso. Ang pamilya Zarante ay nagkakagulo. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang mas malalim na takot ang bumalot sa kanya nang marinig niya ang balita tungkol sa compound ni Trina. Sinira ni Chryse ang compound, Ginoong Zarante. Sabi ng kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, ang boses ay puno ng pag-aalala. At ang isa sa mga anak ni Trina Basales, nawawala. Biglang tumindig si Lexus mula sa kanyang upuan. Galit. Pagsisisi. Naramdaman niya ang matinding pagkabigla. Narinig niya ang iyak ni Trina nang tinawagan niya ito kanina. Ngunit hindi niya akalain na ganito kalala ang sitwasyon. Ang kanyang mga anak. Ang kanyang Tricia. Ano? Sigaw ni Lexus. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Si Chryse? Paano niya nagawa ito? Narinig ko po na sinira daw niya ang bahay ni Trina Basales at binihag ang isa sa kanyang mga anak. Paliwanag ng tauhan. Chryse? Bulong ni Lexus. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ito ang huling patak ng kanyang pasensya. Hindi na niya kayang magtago sa likod ng kanyang mga obligasyon. Agad siyang nagtungo sa hideout ni Chryse, isang apartment na lihim nitong inuupahan. Pagpasok niya, nakita niya si Chryse na nakaupo, may ngiting tagumpay. Lexus, salamat naman at dumating ka, sabi ni Chryse, puno ng panunukso. Nag-aalala ka ba sa akin? Nasaan si Tricia, Chryse? Tanong ni Lexus. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng banta. Natawa si Chryse. Nasa ligtas na lugar. Hindi mo siya mahahanap, Lexus. Maliban kung susundin mo ang gusto ko, hiwalayan mo ang babaeng yon. Kailangan mong panindigan ang kasal natin. At kailangan mong aminin na ang anak na ito ay sayo. Napakagat si Lexus sa labi. Ang mga salita ni Chryse ay parang apoy na sumusunog sa kanyang puso. Chryse, tama na, sabi ni Lexus. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga mata ni Chryse. Ang anak mo ay hindi ko anak. Alam ko ang pinaplano mo at hinding-hindi ko tatanggapin ang kasal na ito. Nanlaki ang mga mata ni Chryse. Anong sinasabi mo? Hindi ko anak ang anak mo, Chryse. At alam ko ang lahat ng ginawa mo para kunwari ay buntis ka. Nakuha ko na ang lahat ng ebidensya.
Malamig na, sabi ni Lexus. Nagulat si Chris at ang kanyang nangiti ay biglang naglaho. Puno ng galit ang kanyang mukha. Hindi ako papayag, Lexus. Hindi ako papayag na mawala ang lahat sa akin. Sigaw ni Chris. Ganoon ba? Sabi ni Lexus. Kung ganoon, wala ka nang mapipili. Wala na akong pakialam sa yaman ng Zarante. Wala na akong pakialam sa posisyon. Ang tanging mahalaga sa akin ay ang aking pamilya, ang aking mga anak, at si Trina. Mabilis na umalis si Lexus. Iniwan si Chris na nagtataka at puno ng galit. Dumiretso si Lexus sa ospital, ngunit hindi para bisitahin ang kanyang lolo. Nagtungo siya sa emergency room kung saan naroon ang kanyang ama at ang buong pamilya Zarante. Lexus, ano ang ginagawa mo dito? Tanong ng kanyang ama, puno ng galit. Hindi na ako magtatago, ama. Sabi ni Lexus, matatag ang kanyang boses. Pinili ko na. Pinili ko si Trina. Pinili ko ang aking mga anak. At handa akong talikuran ang lahat ng Zarante para sa kanila. Nagulat ang kanyang ama at ang lahat ng miyembro ng pamilya Zarante. Ang lahat ng kanilang mga pangarap, ang lahat ng kanilang mga plano ay biglang naglaho. Hindi mo maaaring gawin yon, Lexus. Mawawala ang lahat ng mana mo. Sigaw ng kanyang ama. Wala akong pakialam. Sabi ni Lexus, puno ng determinasyon. Ang tanging mana na gusto ko ay ang pagmamahal ng aking pamilya. At hindi kayo makapagbibigay niyan. Pagkatapos noon, dali-daling nagtungo si Lexus sa compound. Nakita niya si Trina na nakaupo sa mga labi ng kanyang bahay. Umiiyak, kasama ang dalawa pa niyang anak. Ang kanyang puso ay nadurog. Trina, bulong ni Lexus, lumapit upang yumakap sa kanya. Umalis si Trina mula sa yakap ni Lexus. Bakit ka narito? Hindi ko na maintindihan ang lahat ng nangyayari. Trina, patawarin mo ako, sabi ni Lexus. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Hindi ko nahahayaan na saktan ka pa nila. Hahanapin natin si Tricia. Sasagipin natin siya. Sa sandaling iyon, ang kanyang telepono ay nagring. Isang anonymous na mensahe ang dumating. Isang address at isang larawan ng isang terminal ng airport. Nasa airport siya, sabi ni Lexus, puno ng pagkabigla. Si Chrissy at si Tricia. Walang pag-aatubili. Tumayo si Trina. Kailangan nating pumunta doon, ngayon din. Magkasama silang tumakbo. Ang kanilang mga puso ay puno ng takot, ngunit puno rin ng pag-asa. Ito ang huling laban. Humahangos si Trina at Lexus habang nagmamadaling umakyat sa hagdan, patungo sa rooftop ng Manila International Airport. Ang bawat hakbang ay tila isang tibok ng kanilang puso, puno ng takot at determinasyon. Ang hangin sa rooftop ay malakas at ang tunog ng mga eroplanong lumilipad ay tila bumubulong ng panganib. Tricia! Bulong ni Trina. Ang kanyang mga mata ay nananalamin sa takot. Nang makarating sila sa rooftop, nakita nila si Chrissy. Nakatayo ito sa mismong dulo ng railing. Hawak si Tricia. Ang maliit na bata ay umiiyak. Pilit na kumakawala sa mahigpit na hawak ni Chrissy. Ang hangin ay tila nagpapalipad sa mahabang buhok ni Chrissy na nagdaragdag sa dramatikong eksena. Chrissy, bitawan mo ang anak ko! Sigaw ni Trina. Lumapit, ngunit pinigilan siya ni Lexus. Ngumisi si Chrissy, isang nangiting puno ng kabaluan. Huwag kang lumapit, Trina. Kung hindi, babagsak ang anak mo. Nanginginig si Trina. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Chrissy, huwag mong saktan ang anak ko. Ano ba ang gusto mo? Gusto ko si Lexus. Gusto ko ang mga Zarante. Gusto ko ang lahat ng dapat ay sa akin. Sigaw ni Chris. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. At ikaw, Trina, ikaw ang sumira ng lahat. Inagaw mo siya sa akin. Hindi kita inagawan, Chrissy, sabi ni Trina.
umiiyak. Hindi ako ang kalaban mo. Huwag kang mandamay ng inosente. Lumapit si Lexus. Kalmado ang kanyang tinig, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Christ, tama na. Hindi ka na mananalo. Alam ko ang lahat ng ginawa mo. Ang pagpapanggap mo na buntis. Ang lahat ng kasinungalingan mo. Nanlaki ang mga mata ni Christ eh. Paano mo nalaman? Nalaman ko ang lahat mula sa mga tauhan ko, sabi ni Lexus. Ang lahat ng pinlano mo, Christ ay lumabas na. Hindi mo ako maaaring lokohin. Kahit na. Wala na akong pakialam. Sigaw ni Christ. Kung hindi ko makukuha si Lexus, kung hindi ko makukuha ang mga zarante, kung hindi ko makukuha ang paghihiganti ko, wala ring makakakuha. Nagsimulang itulak ni Christ si Tricia sa gilid ng railing. Mama! Tito Lexus! Sigaw ni Tricia, umiiyak ng malakas. Hindi na nagatubili si Trina. Kailangan niyang iligtas ang kanyang anak. Sa isang iglap, tumakbo siya papalapit kay Christ. Sinubukang agawin si Tricia. Akin ang anak ko! Sigaw ni Trina. Sa gitna ng kaguluhan, nagkaroon ng giyera sa pagitan ng dalawang babae. Sinubukang sipain ni Christ si Trina, ngunit nailagan ito ni Trina. Sa isang pagkakataon, habang abala si Christ sa pakikipagtalo kay Trina, mabilis na lumapit si Lexus. Sa isang mabilis na galaw, hinablot niya si Tricia mula sa kamay ni Christ. Nakuha ko na siya! Sigaw ni Lexus, niyakap si Tricia ng mahigpit. Trina, kunin mo na si Tricia! Agad na tumakbo si Trina papalapit kay Lexus. Kinuha si Tricia sa kanyang mga braso. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Umiiyak sa tuwa at takot. Ngunit ang kaguluhan ay hindi pa tapos. Tagalit ni Christ, sinugod niya si Lexus. Ngunit bago pa siya makalapit, may biglang pumasok na mga pulis. Huminto ka, Christ! Sigaw ng isang pulis. Hindi ako susuko! Sigaw ni Christ habang pilit na kinakalaban ang mga pulis. Hindi ako papayag na mawala ang lahat sa akin. Sa isang iglap, sa gitna ng pakikipaglaban sa mga pulis, nadulas si Christ. Nawalan siya ng balanse at nahulog mula sa railing ng rooftop. Christ! Sigaw ni Trina at Lexus, sabay tingin sa kanya. Nagulat ang lahat. Ang katawan ni Christ ay nahulog, ngunit sa isang himala, napakapit siya sa mismong gilid ng railing. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, pililit na kumakapit. Tulungan niyo ako! Sigaw ni Christ, puno ng takot. Magkasabay na nagkatinginan sina Trina at Lexus. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabigla. Ang babaeng nagdulot ng matinding sakit sa kanila, ang babaeng pilit na sumira sa kanilang buhay, ay nasa bingit ng kamatayan. Nakatitig si Trina at Lexus kay Christ na nakabitin sa bingit ng kamatayan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa railing. Ang hangin ay malakas at ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang babaeng nagdulot ng labis na sakit at takot sa kanila, ngayon ay nasa kanilang awa. Tulungan niyo ako! Sigaw ni Christ. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Nagkatinginan sina Trina at Lexus. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa mga sandaling iyon, tila nagkaroon ng isang hindi nasabing pag-uusap sa pagitan nila. Ang lahat ng galit, sakit, at puot ay tila naglaho, napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Awa. Hawakan mo ang kamay ko, Lexus, sabi ni Trina. Matatag ang kanyang boses. Dahan-dahang lumapit si Lexus sa gilid at inabot ang kanyang kamay kay Christ. Pilit na umabot si Christ at sa isang iglap, nahawakan niya ang kamay ni Lexus. Hila tayo, Trina, sabi ni Lexus. Magkasabay silang humila. Puno ng hirap at pagod, sa wakas ay nailigtas nila si Christ. Pagkababa ni Christ sa sahig, agad siyang inaresto ng mga pulis. Ang kanyang mga mata ay nanatili kina Trina at Lexus, puno ng isang kakaibang tingin, hindi na galit, kundi pagtataka at marahil isang bahid ng pagsisisi. Salamat,
Mahinang bulong ni Crisey bago siya dinala ng mga pulis. Niyakap ni Trina si Tricia ng mahigpit. Salamat sa Diyos, anak ko. Lumapit si Lexus at niyakap silang dalawa. Ang tatlong nilalang ay nagyakapan ng mahigpit, puno ng tuwa at kaligtasan. Ito ang kanilang pamilya. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, dinala ni Lexus si Trina at ang kanyang mga anak sa isang ligtas na lugar. Isang simpleng apartment na kanyang inihanda para sa kanila. Nang gabing iyon, matapos matulog ang mga bata, nag-usap sina Trina at Lexus. Trina, patawarin mo ako, sabi ni Lexus, lumuhod sa harap niya. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Sa 7 taon na ipinagdamot ko sa'yo ang katotohanan, sa pagiging duwag ko, alam kong hindi sapat ang mga salitang ito, ngunit sana ay bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Handa akong talikuran ang lahat ng zarante, ang lahat ng yaman, para lang sa'yo at sa mga anak natin. Gusto kong maging isang mabuting ama sa kanila at isang mabuting asawa sa'yo. Tumingin si Trina sa mga mata ni Lexus. Nakita niya ang tunay na pagsisisi, ang pagmamahal, at ang pagbabago. Ang sakit ay naroon pa rin. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang kapayapaan. Lexus, hindi madali ang lahat, sabi ni Trina, lumuluha. Napakaraming sakit ang pinagdaanan ko. Ang mga bata, kailangan nila ng ama. Kailangan ko ng tunay na pamilya. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yon, Trina, sabi ni Lexus, hawak ang kanyang mga kamay. Hindi na ako magtatago. Hindi na ako magpapanggap. Haharapin ko ang lahat ng zarante. Pipiliin ko kayo. Dahan-dahang tumango si Trina. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Ngunit para sa kanyang mga anak at para sa kanyang sarili, kailangan niyang gawin ito. Patawarin mo ako, Lexus, sabi ni Trina, umiiyak. Patawarin mo ako sa galit na naramdaman ko. Nagkamali ako sa paghuhusga sa iyo. Niyakap ni Lexus si Trina ng mahigpit. Hindi mo kasalanan, Trina. Ako ang may kasalanan. Ngunit ngayon, magsisimula tayo muli. Sa sandaling iyon, inilabas ni Lexus ang isang maliit na singsing mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang simpleng pilak na singsing, walang mamahaling bato, ngunit puno ng pagmamahal. Trina Bazales, sabi ni Lexus habang lumuhod muli. Gusto mo bang pakasalan ang isang Lexus na walang yaman, walang pangalan, kundi puno ng pagmamahal para sa iyo at sa ating mga anak? Gusto mo bang magsimula ng bagong buhay sa akin? Isang buhay na puno ng pagmamahal at katotohanan? Tumingin si Trina sa singsing at pagkatapos ay sa mga mata ni Lexus. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng sakit, nakita niya ang liwanag. Oo, Lexus, sabi ni Trina, umiiyak sa tuwa. Oo, papakasalan na kita. Isang araw pagkatapos ng insidente sa airport, nagharap si Lexus at Trina sa harap ng buong pamilya Zarante. Naroon ang kanyang ama, ang kanyang mga tiyuhin, at ang kanyang mga pinsan. Ang hangin sa silid ay mabigat, puno ng tensyon at pagkabigla. Lexus, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ng kanyang ama. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Tinalikuran mo ang lahat? Ang Zarante Corporation? Ang mana mo? Tumayo si Lexus sa tabi ni Trina. Hawak ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa kanyang ama. Matatag at puno ng determinasyon. Opo, ama, sabi ni Lexus. Pinili ko na. Pinili ko si Trina. Pinili ko ang aking mga anak. At handa akong talikuran ang lahat ng yaman at kapangyarihan ng Zarante para sa kanila. Nagulat ang lahat. Ang ilan ay nagbulungan. Ang iba ay nagalit. Ngunit si Lexus ay nanatiling matatag. Hindi mo maaaring gawin yan, Lexus. Sigaw ng kanyang tiyuhin. Isinuko mo ang lahat ng pinaghirapan ng ating pamilya. Hindi ko isinuko ang lahat, sabi ni Lexus. Nahanap ko ang mas mahalaga, ang pamilya ko.
ang pagmamahal, ang kapayapaan, ang lahat ng ipon ay hindi kayang bilhin ng yaman ninyo. Sa huli, wala silang nagawa. Tinanggap nila ang desisyon ni Lexus, ngunit puno ng sama ng loob. Ipinagkait nila ang kanyang mana at tila itinuring siyang patay sa kanilang pamilya. Ngunit para kay Lexus, ito ay isang kalayaan. Magsisimula sila ng bagong buhay. Lumipat si Lexus, Trina, at ang tatlong anak sa isang simpleng bahay na malayo sa syudad. Sa isang probinsya, hindi ito malaki, ngunit puno ng init at pagmamahal. Araw-araw, ipinapakita ni Lexus ang kanyang pagmamahal at dedikasyon sa kanyang pamilya. Naghahanap siya ng trabaho, isang simpleng trabaho, ngunit masaya siya. Ginugol niya ang kanyang oras kasama ang kanyang mga anak. Tinuturuan sila, nilalaro sila, at pinaparamdam sa kanila na mayroon silang ama na mahal sila. Hindi lang iyon. Ginugol din ni Lexus ang kanyang oras upang tulungan ang mga kapitbahay ni Trina na nawala ng tirahan dahil sa paninira ni Crisey. Gumamit siya ng bahagi ng kanyang ipon at nagtrabaho ng husto upang makatulong sa pagtatayo muli ng kanilang mga tahanan. Ito ay isang paraan niya upang itama ang mga mali ng nakaraan. Isang hapon, habang nagtatanim sila ng halaman sa kanilang bakuran, nakita ni Trina si Lexus na nagtatawanan kasama ang mga bata. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Ito ang pamilya na pinangarap niya. Hindi na siya nagtatago, hindi na siya natatakot. Lumapit si Trina kay Lexus, niyakap siya mula sa likod. Salamat Lexus, salamat sa lahat. Hinalikan ni Lexus ang noo ni Trina. Wala yan Trina. Ang tanging mahalaga ay ang maging masaya tayo, ang magkasama tayo, at ang magkaroon tayo ng pamilya na puno ng pagmamahal. Isang gabi, habang nag-aayos si Trina ng mga gamit sa kanyang silid, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Hindi niya maintindihan kung bakit. Kinabukasan, binisita niya ang isang doktor. Congratulations, Mrs. Zarante, sabi ng doktor, ngumiti. Buntis po kayo. Nagulat si Trina. Buntis siya muli. Ngunit sa pagkakataong ito, walang takot, walang sakit, walang pagtatago. Ito ay isang regalo ng pagmamahal, isang patunay ng kanilang bagong simula. Niyakap ni Trina ang kanyang tiyan at ngumiti. Gusto niyang ibalita ito kay Lexus sa isang espesyal na paraan. Gusto niyang ipakita sa kanya kung gaano kalaki ang kanyang pagmamahal. Ang araw ng kasal ni Trina at Lexus ay simple, ngunit puno ng pagmamahal. Walang engrandeng selebrasyon, walang mamahaling dekorasyon. Ang tanging naroroon ay ang kanilang mga anak, sina Trisha at Trina Jr. na nagsilbing kanilang mga abay at ang ilang matatalik na kaibigan at mga kapitbahay na naging pamilya nila. Ang seremonya ay ginanap sa isang maliit na kapilya sa probinsya at ang bawat salita ng pari ay tila tumatagos sa kanilang mga puso. Trina, mahal ko, sabi ni Lexus. Habang hawak ang kamay ni Trina, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pangako ko, hinding-hindi na kita sasaktan, hinding-hindi na kita iiwan. Ikaw ang aking pag-ibig, ang aking pamilya, ang aking lahat. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon na maging isang mabuting ama at isang mabuting asawa. Mahal na mahal kita. Lexus, mahal ko, sagot ni Trina. Umiiyak din. Salamat sa paglaban mo para sa amin. Salamat sa pagpili mo sa amin. Ang bawat sakit na pinagdaanan ko ay naglaho na dahil sa pagmamahal mo. Mahal na mahal din kita. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon sila ng isang maliit na salo-salo sa kanilang bagong tahanan. Ang mga bata ay masayang naglalaro. Ang mga kaibigan ay nagtatawanan. At si Trina at Lexus ay magkatabi. Hawak ang kanilang mga kamay. Pinagmamasdan ang kanilang pamilya. Isang araw bago ang kasal,
Ibinalita ni Trina kay Lexus ang kanyang pagbubuntis. Ang reaksyon ni Lexus ay hindi matumbasan ng salita. Niyakap niya si Trina ng mahigpit, umiyak sa tuwa, at hinalikan ang kanyang tiyan. Ito ay isang panibagong simula, isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Makalipas ang ilang buwan, isinilang ni Trina ang isang malusog na batang lalaki, si Lex. Ang kanilang pamilya ay kumpleto na. Ang buhay nila ay simple, ngunit puno ng kaligayahan. Si Lexus ay nagtatrabaho ng husto at si Trina ay nag-aalaga sa kanilang 5 anak. Sa bawat gabi, bago matulog ang mga bata, nagkukwento sila ng mga fairy tales at ang kanilang mga tawa ay pumupuno sa buong bahay. Hindi na inalala ni Trina ang kanyang nakaraan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagtatago ay naglaho na. Ang tanging mahalaga ay ang kasalukuyan, ang kanyang pamilya, ang kanyang pagmamahal. Natuto siyang magpatawad, hindi lang kay Lexus, kundi sa sarili rin niya. Natutunan niyang ang tunay na pagmamahal ay hindi perpekto, ngunit handang lumaban para sa isa't isa, handang magsakripisyo, at handang magpatawad. Nakangiti si Trina habang pinagmamasdan ang kanyang pamilya na naglalaro sa ilalim ng papalubog na araw. Si Lexus, kasama ang kanilang mga anak, ay nagtatawanan at masaya. Ang langit ay pininturahan ng kulay kahel at pula, at ang simoy ng hangin ay tila bumubulong ng kapayapaan. Ang kwento ni Trina at Lexus ay isang patunay na ang pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng pagsubok. Ang pagtataksil ay maaring maging simula ng isang mas malalim na koneksyon. Ang sakit ay maaaring maging daan patungo sa pagpapatawad. At ang isang pamilya na binuo sa pagmamahal at katotohanan ay ang pinakamalaking kayamanan na maaaring makamit ng isang tao.